Okay, padayon ta na. Wait lang. Tama lang sa maabtan na. Sakit ng utang pugo. Okay, okay. Sige, padayon ta. Okay, so solve nato nga problem. So, unsa daw effort yung buhaton, no? Para aning hoisting mechanism which uses a cable system. So, provided nga kanay mo mga kable diri kay nasilay ka na kung mga slope, no? Given na siya daan. Then, na siya ginalift diri nga 6,000 pounds na. So, unsa daw effort yung buhaton diri sa P? Unsa daw imuhang buhaton dira? So, para mura actually sulbo naman imong value sa P, mura man na imong goal ani. So, unsay value sa P? So, para ma-solve na to ang P, dapat maabala na to kung unsay mga forces diri sa mga kable na. Like, kini siya na dapat kabalota. Pila force diri o pila po force diri sa kani nga kable. Kana siya na. So, pwede pangalan siguro o okay, pwede natin isolate si joint P. So, isolate joint P. So, bali na kay Cartesian rin yan. Then, na kay load P. Sabi mo ang P na. Kuning required na. So, karon na kay tension diri So, pangalan na lang nato ni o tension sa cable BA. Kanya, naka-incline siya by 1, 1 So, kung sulbo na to ang mga angle ani, okay, so kung sulbo na itong mga angle na nila, theta man na. So, that is pangalan theta. So, theta is basically tangent inverse sa 1:1. Anyway, property naman po niya siya. Na? So, wag na gani kay kana kung simlek 45 degrees dyan na siya sige. So, kumbaga, this is 45 degrees. Kaning diri napuntay cable. So, this is tension para sa cable BC. So, napod kay angle ani na. So, di ba naman ay angle nga nganla na to. So, kani siya, theta ni siya. Ano na to ni beta? So, beta po na. So, kung beta na siya, so meaning, beta po na siya. So, ito ang beta is obviously tangent inverse lang sa 1/3. So, ito na siyang solvon. So, we have tangent inverse 1 divided by 3. So, 18.43. So, muna mo ang angle rin. So, this is 18.43. So, therefore, this one is 18.43 degrees. Okay? So, unya na no? Ato sa ta diri sa na given para tuloy-tuloy ato ang equation dira. So, diri ta mag-isolate sa joint C. So, isolate na to ang joint C. So, buhat na po Cartesian diri yan. So, na kay applied load diri nga 6,000 pounds. Nya diri na kay kable no. So, na kay tension diri sa CB. So, kani mong tension sa CB is equal sa tension nimo sa BC. Kanya, di ba, naka-beta man na siya, no? So, this one is also beta, which is 18.43 degrees. Yan natin kable po dire. Sa pangalan to ni og tension C. Okay, ba ito na. So, CD. So, ang angle na niya, kay kuha na lang natong angle.
So kung unsa tong angle nimo dire, mao po yung angle nimo dire, pangalan tog alpha. So thus alpha is just tangent inverse sa 2:1 opposite over adjacent na. Ayun dire. So tangent inverse sa 2 na lang tayo. So, so na kay 63.43. So this one is 63.43 degrees. So mo po din. So 63.43 degrees. Ayan. Okay. So bali detect din yan sa ticket sale. Okay. So ma-solve na nato ang kaning duha ka ano. So mato lang ta sa mag-submission of forces along x ug y ra man tana no. So dito sa mode 5 nya 1. So kaning first banda diri kay sa para sa submission of forces along x. So imo na ko ni og unknown nya kani unknown na. So ang x ani niya kay cosine sa 18.43 nya going to positive x axis, so positive lang yung sign. Kaning diri kaning unknown ang iyang x kay na dire no. So since going siya sa negative x, so it should be negative cosine sa 63.43. Load applied sa x wala, so 0. Then sa y, so kaning diri na. So para na pud aning unknown, dapat di ka ma-interchange na. Kani dyan mo ang unknown niya, kani dayon sila. Pwede pud magkabaliktad yun, pero basta pagkuhan lang, pareho lang silang o kay mga coefficient mo gani. So ay lang ika ng i-shuffle. Okay, diri ang component ani kay sign. Nya going up, so positive sign sa 18.43. And then diri kay going up, so positive sign sa 63.43. And then natay load applied na kay negative 6,000 kay going down. Yan, need mo siya i-transpose, that's why you need to multiply it by negative 1. Ang purpose sa negative 1 is para ma-transpose mo siya on the other side na. So, nanakay tension sa CB, which is 2711.059. So, ito na siya isulat. So, magbuhat na ako equation na sa diretsyo na sa calculator. So, 2711.059. Wait lang, makagay lang sila. Sige. So, hindi ako ibutang sa baba. So, this one kay 2711.059 pounds. Yan, kanina to ang TCD, na-solve na po natin eh. So, we have 5750.196. So, this one is 5750.196. So, kung malibog ka o ka na magbuhat og equation diretso na sa calculator, pwede na jud ka magsulat, no? Pwede magbawat na. So, pwede na ka mag-summation of forces x equal to 0, assuming this one is taken as positive. So, that is TCB cosine sa 18.43 minus TCD cosine sa 63.43 equal to 0, equation 1. So, muning gibuhat lang nato. Diretso lang ako ni calculator. Then, summation of forces y equal to 0, positive going up. So, I have TCB sine sa 18.43 plus TCD sine sa 63.43 equal sa 6,000. So, this is your equation. So, basically, mo na ito ang gibutang sa calculator. So, muna itong na-solve na mga values. So, ako na lang i-type. So, thus, I have TCB, which is 2711.059 pounds. And TCD, which is 5750.196 pounds. So karon kung may silita ning joint B, so ma-solve na po natin eh. So diretso na ko kalkulan eh. So ito na po ko sa mode 5 1. Okay, TBA akong first nga known, second nga known kay kani. So okay, component niya positive going to positive x-axis, so cosine 45.
Next kay kaning unknown. So ang iyahang component kay going to the negative x direction, so negative cosine sa 18.43. And then forces along y wala ta na. So 0. Okay. Aha na. So ang TBC man ay ang known na. So mali ko ni. Kita na. So ang PCB kay natay value na. So this one is 2711.059. So kani akong unknown kanindo. So kana akong i-model sa calculator. Okay. So model na ako ni. So I have cosine 45. Wala ko x sa p. So 0 lang. Tapos diri ang constant niya kay diwa kani siya kay going to the negative x direction. So 2711.059 cosine sa 18.43. Yan need man ako na siya i-transpose, that's why mo multiply ko og negative 1. So again, ang purpose is para ma-transpose. Next is ang sine. So I have going up, so sine sa 45. And then ang diri kay negative, going down, so negative 1 lang. Then kani siya kay going down, so negative gihapon 2711.059 sine sa 18.43. Then need na ko siya i-transpose, so mo times ko og negative 1 kay constant mo ni. So thus I have 3637.372. So muna ko ang TBA. Kanya akong required sa problem is kani 1714.92. So the answer is letter B. Okay, so ingana lang na. So anyway, akong buhatan po na ako siya og kanang equilibrium equation akong kanang di pa kasanay kanagong naingunani unya modresyon na ka o mode 5 pag mag-summation of forces y ka versus x. So anyway, muna itong na-solve this one is 1714.92. So this one is 1714.92 pounds. Kunya kani kay 3637.37. So this is 3637.37 pounds. So anyway, the problem only asks for P, so thus the value is letter B. Again, pwede ka magbuhat og equation ani. So diri na lang sa taas So summation of forces along x equal to 0. Assuming this one is taken as positive. So kumbaga na kay TBA cosine sa 45 niya minus sa 2711.059 cosine sa 18.43 then equal to 0. Then by summation of forces vertical, assuming going up is taken as positive, so bali na kay TBA sine 45 minus P minus sa 2711.059 sine sa 18.43 equal to 0. So with that, masolve na nato si TBA which is 3637.37 pounds. And masolve na po nato si P which is 1714.92 pounds. So wala problema kung gusto ka magbuhat ng yunani ha. So mas safe yun pag yunani. Okay? Okay, next problem. Okay, find the resultant of the concurrent force. Okay. As shown in the figure. Na? So, pag yunani, mag-mode complex naman tani. So, diretso na ta. So, ito ta sa mode complex. Ayan. So, kumbaga na kay 400 angle 0 plus 200 angle 180 minus 30. So, balik kanina siya nga angle. So, that is 180 minus 30 para sa imuhang kanina nga load. Kaya siya na. Kani kay 0. So, this one is 0 degree. Next, kay kani. So, kumbaga, we have
plus 300 angle sa 180 plus 60 niya plus 300 niya kaning angle. So pwede ka kanimong kwaon. So kumbaga negative 60 ka. So negative 60 niya ups 1 and ups 1. So na kay value. Okay. So again, kaning diri nga portion pwede ka pwede pud ka katong okay. Alternate kani kung diri paano. So pwede ra pud na. So meaning pwede ra 300 angle 360 minus 60. Pwede ra gyapon. Kana lang negative ako ang gamitan. So mode 2 complex. So 400 angle 0 plus 200 angle sa 180. Ako lang i-close okay. Sing malahi ang answer. So 180 minus 30 plus 300 angle sa 180 plus 60. Tapos 300 angle negative 60. Yeah, ups 1. So the value is 476.983. So 477. So this one is 476.983 angle. So the angle kay negative 61.61. So this is negative 61.61 degree. So anyway, resultant naman, so kanina siya. So thus the answer is dito. Okay, next problem. Pwede po katong 360 minus 60 So pwede natin testingan diri instead na negative 60, pwede na 360 minus 60. Make sure nga minus na siya para hindi mag-syntax. So the same result na. So 477 kilonewton. Okay, number 3. Determine the force required to start the wedge shown in the figure below. So the angle of friction for all surfaces is 15 degrees. So unsa daw ang value sa P? So unang pangutana sa So unsa daw ang value sa P? So first jud dapat ma-establish ani mo kung kanang iya kong direction. So medyo na ang first nato establish na. Para kabulot na kung asa mo agi ang friction ko. The angle of friction. Okay, ato na yung angle of friction. So, pinatay niya. Okay, so bali diri so na daw siya angle of friction. So ako na lang so na may friction diri no. So okay. Determine the force required to start the wedge shown in the figure below. Okay, so ang direction kay going down no. So meaning mo move ni siya padalong dire. So na ni siya friction padalong dire. So ni ang friction. Pangalan ko friction 1. Bali figure 1 na siya. So na daw siya normal force dire. Nya given naman daw yung angle of friction sa tanan contact. So meaning natay resultant na dire. Ang natog R1. So napo siya angle dire. Nya always manukad sa kanang end good. Tulusin na siya dira na. So this one is 15 degrees. Nya karon kay kani siya kay in contact man pud ni siya dire. So meaning so mo naog siya. So ang friction na ni kay di pa naog man ni no. So meaning so malaya ang sagot. So
So meaning kani siya kay paana niya inflection kay paana nakasaka. Kay motion niya is going down na. Pero kung ato i-isolate ang kanigong object A, object 1. So kung kani siya kay padulong sa negative x, so dapat pag-abot mo diri padulong siya diri. Nya kani kay going up kay ang di ba ang kaning object 2 kay panaog no. So meaning with respect sa kanang surface between niya sa block 1. So ang friction niya kay opposite sa direction sa motion na. So kung diri ka kanang isolate lang nimo siya, so motong mobali siya na. Di ba katong ingon ni Newton, third law of motion nga in every action there must be equal and opposite direction. There must be equal but equal magnitude but opposite direction. So ko use Newton sa so we have friction yan pangalan ako nig 2 so kani kay N2 so meaning ang resulta na niya kay nadre so this is my R2 yan apo daw ni siya angle of friction so 15 degrees okay dito sa ato ang kaning block 2 so para sa 2 so di ba muagi man ni siya paana na slide down siya eh syempre gitulak ko nimo no pababa. So slide down na siya so meaning ang direction sa motion kay going down so ang friction kay going up na. Tama na. So karon na ni siya normal so ang resultant kay nadre. Pangalan nato ni og F3 N3 so this is R3 mulukad siya diri sa tuwang N3 that is 15 degrees. So ako sa ning i-level tanan. So this is F1 N1 and I have R1 so it's 15 degrees. Kuha na ako si P no? Sige ako sa kuhaon si R1 ug R2 dire. Total naka 90 degrees. So kung kuhaon ako si R1 ug R2, so pwede ra na ako i-isolate si wait lang. Ano kung pwede nimo ni i-ignore na si si F ug N. So dira pwede kanila akong ikot si akong lahiyon na para di kayo gubot na naman. So bali diri sa block 1. So atong forces nga atong i-consider the first one kay kaning si R2. So na kay R2 nga naka 15 degrees na. Nya na pug kay R1 nga naka 15 degrees pod with respect to vertical. So bali ato lang tanggalon si F ug N. Kay atong kuon magud kay resultant. Atong gamiton kay resultant. Tapos sa ani naman ni siya weight, di ba? Ang weight niya given sa figure that is 2,000 kilonewton. So 2,000 kilonewton. Yan ay gatulak po dani nga 500 dire. So mura ning forces nga atong i-consider. So meaning mo ang summation of forces x summation of forces x equal to 0, summation of forces y equal to 0. So ma-solve na to si R1, R2. So diretso na ako na si calcio. Okay? So ato ko sa diretso na to siya. So ako lang pattern kay unahon ako og input ang coefficient ni R1 niya R2. So ato ko sa mode 3. Tapos mode 5 tapos 1. Okay. X component niya na dire na sa sign, di ba? So negative na sign sa 15. Tapos ang R2 na dire yang x. So going siya sa positive x direction so it should be positive cosine 15. Okay, ang forces acting along x 500 going to the negative x direction so negative 500. Yan, dito ko siya i-transpose. Basta constant, always negative 1 na siya. Kung gusto niyo siya diretsyohan. So, basta i-apply lang nimo ang kanang iyang sign. Kaya kung direction niya. So, na siya negative 500 niya. Again, ang purpose sa negative 1 para mabutang na ko siya sa right side sa akong equal sign. Next, R1. So, in terms of weight, so going up man na. So, positive na. Kunya, katapad man yung angle, so cosine siya. Cosine 15. Tapos, R2 going down, So, negative na siya. Tapos, atbang niya ang angle. So, negative sign
sa 15. Unya na kay constant nga negative 2,000, di ba? Unya need mo na siya i-transpose sa right side. So motong mo times kag negative 1. Kaning kinintos unay appeal na kay acting along x man. So na kay R1 which is 238. So we have 2380.14. Sige, take ta. So kaniday siya kay 2380.14 kilonewton. Okay, draw na to. Yung delete. Sugod na sa ito. So anyway, 2380 still. Hindi na siya. 80.14 kilonewton. Tapos ang isa kay 1155.39. Okay. So 1155.39. Okay, so ato na ta sa pwede ta magbuhat og equation rin para at least makakonto ta. Buhat og equation rin. Summation of forces x equal to 0 assuming this one is taken as positive. So mo tong na kay negative R1 sine 15 plus R2 cosine 15 minus 500 equal to 0. So equation 1. Yeah, by summation of forces equal to y. Assuming going up is taken as positive. So we have R1 cosine 15 minus R2 sine 15 minus 2,000 equal to 0. Equation 2. So muna din to. To equation 2 unknowns. So masiklaan na muna. Okay, ito ta sa next. Ayan. So diri na ta speakers yan. Okay. So ang nadiri sa ato ang block 2 kay ati pabili na lang kay number 1 kay kani siya. Kanang force nga gi-apply dira. Kung man siya gihatag nga weight ani no. So tay mabutang dira na. Then said ani kay kaning resultant instead na f og n kaning resultant lang ko kay namugod ko ani. Yan ako ko aning angle dire so okay lang na. And then ang kaning diri na so mobali na siya. So kung padulong ka sa block 1 paana siya. So meaning pag abot nimo diri sa block 2 baliktad na siya no. So may ani bali so bali going up nga na siya. So na diri imuhang resultant. So mo ni imuhang resultant to kung padulong siya sa block 2. Kung block 1 siya, so paana yung direction. So ito na siyang i-isolate para di kayo gubot na naman. So bali okay. So nga ni bali na no. Yan na no. So na diri imuhang load P applied. Yan na diri imuhang R2 no. So R2 nimo is 15 degrees. Di ba nakuha naman nato ni. So ang R2 kay 1155.39 kilonewton. So karon kilonewton. Resultant kaning diri sa ano
Kani siya. So nakay R3. So naman tayo angle diri nga 45 degrees, di ba? 75 degrees. Kani siya with respect to horizontal. So meaning para makuha na ako na so magbuhat ko kanang tawa na kanang normal line niya mo buhat ko diri kanang vertical na. So meaning kani siya kay 75 degrees, di ba? So na diri mo hang katong normal force na. Nya na diri mo hang katong friction. So mo ni mo hang target kaning resultant diri. Ang resultant kay tama nasa 15 degrees na. So dili kani. So vertical man ni siya. Vertical na siya. Okay? So ang resultant kay somewhere lang diri. So medyo exaggerated na itong butang na nilagay. So naka-incline na siya, di na siya pa vertical. So bali mo ni siya. So muna mo hang R3. So with respect na sa normal force, mo to yung angle of contact 15 degrees. So meaning kung 15 degrees na siya, so with respect diri so this one is 75 minus 15, so therefore this is 60 degrees. So okay na. So bali pwede na ka mag kumula man bali kayo gubutan naman. So bali ang imo na lang i-consider sa imong equation kay first kay kani imong R diri R2 which is 1155.39. So this one is 15 degrees na kay load P applied tapos na kay hindi mas ko gamiton si 60 degrees. So ito sa 60 na lang. So atong R3 kay 60 degrees with respect to vertical. So ang pangutana kay unsa ang P, unsa ang R na. Pero kani ang required jud sa problem. So once ako yung unang diagram, so pwede na ako mo-diretso siya sa calculator. So madto ko sa mode 5.1. Okay, una kong input ang coefficient ni R3. So in terms of x, padulong siya sa positive x-axis. So that is positive na sine 60. And then ang P, wala siya component x, so 0 lang. Next kay kani, padulong siya sa negative x direction. So negative 1155.39. Ya cosine kay kataban niya si 15. So cosine 15. Kanya need man nimo siya i-transpose kay constant man eh. So times ka og negative 1. Okay. So atong variable kay kanila jud sila. So dapat sila ang A ug B nimo. For y pod ang imong R3 kay going up, so positive sign ha. Sorry. Kataban niya si angle sa cosine. Positive cosine 60. Kanya imong P kay going down negative 1. Karon ang imong R2 kay going up na, di ba going up na siya. So positive siya nga 1155.39 going up nya na siya dire, so atbang niya ang angle so sin 15. Nya need mo na siya i-transpose kay constant man eh. So it should be multiplied by negative 1. So na kay R3 which is 1288.67. So this one is 1288.67. Tuloy niya tan. So this one is 1288 point. Okay, sulat sa laptop. 67. Tapos kani siya motong required na sa problem. So this one is 943.37. So this one is 943.37. So ano siya tong answer. So pwede pud ka magano kanang summation of forces along x equal to 0. Pero problema na. Mas safe pag yun na ni. So bali may tabuan ni kay na kay R3 and then sine 60 tapos minus sa 1155.39 cosine sa 15 equal to 0.
summation of forces vertical equal to 0, assuming going up is taken as positive. So na kay R3 cosine 60 minus P plus 1155.39 sine 15. So isolve nimo na yung duha ka equation nimo. Equation 1, equation 2. So na kay R3 which is 1288.67 and also makuha po nimo ang value sa P which is 943.37. So 943.37. So ano siya itong answer. Okay, ito sa choices. So karon okay, so the answer is letter B. So probably tungod sa decimal na ito, no? So probably tungod sa decimal na gigamit. So the answer is 941. Okay, so I think dili na sa siguro ta kutob class na kay murag time naman, no? Kapoy na bugo. So, mo to class na, dismiss na nako ang klase. Thank you, thank you. Mag-send lang ko niya sa file, ha? Send ako niya ang file. Yes, na pangunta na. Oh, klase ta. Sila raman. Ha? Di man siya kon. Sila may mag-special quiz na. Di man siya holiday. So, magklase ta na. Thank you na. Sige, pwede na mag-leave class na. Thank you. Sige, basta na po yung pangutan na. So, mag-send ka sa ubang question na wala na answer. Dili na. Walang to siya akong ikon. Katong na kuha lang din ako natudlo. Okay, thank you na.